Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ito muli ang inyong firearms instructor na gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang muna bigyan ng pansin ang katanungan ni Jenny Tabuso. Okay, sabi ni Jenny Tabuso, paano po kung airgun ang ginamit mo pagpatay? Okay, kahit hindi tayo abogado ay bibigyan natin ito ng opinion. Okay, so bilang inyong firearms instructor ay bago natin yung bigyan ng opinion ay gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat, lalo tigit sa ating mga OFW. Mag-ingat po tayo. Tayo ay nasa panahon na ng tag-init. Kaya dito sa Middle East ay uso ng ubo at sipon. Buti na lamang at madaling gumaling yung aking ubo at sipon. Okay, lalo tigit mag-ingat tayo sa ating mga trabaho. Na huwag tayong ma-aksidente dahil mahirap na tayo ay ma-hospital pa o ano man mangyari sa atin. Tayo ay may mga sinusuportahan sa Pilipinas. Ayan, at pasasalamatan ko lamang yung ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming salamat sa inyong pag-share, pagla-like at sa magaganda ninyong comment. Tayo ay umabot na ng 42,000. Yan, mahigit na. Nagulat ako kanina umaga pagising ko. At maraming salamat lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads. Dahil tayo ay isang charity vlogger. Ang ating YouTube channel ay ginawa ko para maitulong sa ating mga beneficiaries. May 6 tayong estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya yung kinikita ng ating YouTube channel ay para sa kanila. Okay, at pasasalamatan ko din yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yung GCash number sa ating likuran. At nagamit yung inyong mga binigay sa mga baon ng mga bata. Sapagkat sinusuportahan natin yung kanilang pambaon. Yan ang importante sa kanila. Dahil kalimitan sa kanila ay mga elementary pa. Na libre naman sa school pero hindi makapasok dahil walang baon. Yan. So yan. At salamat dito sa mga nagpadala sa ating premiere videos. Yung mga nagpalipad. Gaya ni Noli Peace America at ni Jubil Platoon. Yan. Ibibili naman natin ng school supplies. Yung mga bata ngayong pasukan. At sana may mga magbigay pa uli. Thank you sa inyo. Sigad na ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Okay, yung katanungan na ni Jenny Tabuso. Paano kung airgun ang ginamit mo pagpatay? Nakakamatay din talaga ang airgun pag kaya napuruhan ito. At ito yung airgun na ginawa ko. Okay? Ito yung airgun lang. Yan o, ito yung charging handle at ito ay may, papakilala ko lang muna sa inyo. Ito ay may magazine dito. Pero manual yung magazine niya, di ikot. Hindi pa ako nakabili ng automatic na sadyang umikot. Ito yung aking airgun, yan. At ito ay malakas. Talagang ito ay caliber 22 rin. Kaya nakakamatay din ito. So pag ikay napuso nito, ay maaring may kalalagyan ka talaga. Kaya hindi basta-basta ginagamit ito sa pantao. Kalimitan ito ay panghunting lamang natin. Okay, so halimbawa na yung inyong airgun ay may permit. Dahil kinukunan na ng permit ang mga airgun. Pero may batas po tayo na lahat ng mga toy gun, replica man yan, rifle man yan, yan man ay anong tawag dito sa ating mga, basta't yan ay korteng baril at yan ay ginamit natin sa krimen kahit hindi nakamatay. Kahit hindi nakamatay, ginamit natin sa krimen. Halimbawa, kalimitan ang katawiran ng iba, nanunutok. Oh. Tapos sasabihin na, ay, airgun lamang yun, toy gun lamang yung ginamit ko. Basta't ginamit ninyo yan sa krimen, yan ay papatak sa totoong baril. Magiging totoong baril na yan. Magiging firearms na yan dahil ginamit ninyo sa krimen. May batas tayong ganyan. Kasi iba, manguhold up. Ang gagamit, tapos sasabihin, nakitaan siya ng baril. Nakuna sa CCTV halimbawa, hindi naman siya nahuli sakto.
Pero ang palusot niya? Yung iba, nananakot sa kapitbahay. Dadalhan ng baril, tututukan. Yan po ay lalabas na. Basta ginamit natin sa crime, ang isang baril, yan, ang isang toy gun, nakalagay nga kung yan man ay replika, toy gun, air gun, o yan ay, ano mang basta hugis baril yan. Ginamit, yan man ay, Julin gun, okay? Ayan ay magiging, papatak yan sa totoong baril na yan. Pag yan ay ginamit, basta ginamit sa crime, ay paano kung nakabatay? Di papatak na yan sa totoong baril. Totoong baril na yan. Kahit pa yan ay kahit pa yan ay air gun, pellet gun. Totoong baril na yan. So, magkakameron ka na ngayon ng illegal possession of firearms, isang unang-una dahil totoong baril na yan Tapos yung kung ano man yan, kung homicide man yan, o yan ay murder, yan ay bahala na ang judge dyan. O bahala na ang fiscal dyan kung saan papatak yung iyong ang kapulisan, kung anong demandang ilalagay sa iyo. Pero may lusot ka ba? May lusot ka ba dyan? Meron naman tayong batas meron naman tayong batas sa self-defense. Yan. Ang importante lang sa self-defense ay alam natin kung kung bakit hindi po kung pinagtanggol natin ang ating sarili ay papatak na sa self-defense. Dahil may tatlong elements ang self-defense. Ito lagi kong sinasabi sa inyo. Kinakailangan merong unlawful aggression. Unlawful aggression, yung ikaw ay sinusugod, may aggressor. Sinusugod ka ng isang individual. Sinusugod ka. Pag ikaw ba'y sinugod, halimbawa, may intention siyang ikaw ay saktan. Pwede mo na baga siya agad patayin. By all means, papatayin mo na. Sa Amerika, may nagsabi sa akin na ibang batas doon. Basta't ikaw ay pagtatanggol mo yung buhay mo, kahit ano nang gamitin mo. May pagtanggol mo lang yung buhay mo. Sa Pilipinas, sa iba, kinakailangan yung padalawa ay reasonable necessity of means. Necessity of the means employed to prevent and kinakailangan may reasonable necessity. Reasonably yung paggamit mo ng anumang gamit para siya ay ma-prevent. Reasonably siya. Paano kung yun ay isang bata laang? Babarilin mo ka kaagad. Bata yun. Pwede mong takbuhan, pwede mong masaway, gagawa mo muna ng paraan para siya ay ma-prevent yung pagpatay mo. Hindi po kung sinugod agad tayo, patay agad yan. Kinakailangan ay tutumbasan mo muna yung kanyang dalang armas, kumbaga. Ang dala lamang naman niya ay kahoy. Pinagbabaril mo ka kaagad. Hindi ka, kinakailangan tutumbasan mo rin yun. Kahoy din, siguro kahoy din muna ang gamitin mo. Pero kung baril na at kung halimbawa may baril siya at pinagbababaril ka na, ayun ang ibig sabihin nun. Kinakailangan ay tutumbasan mo yung kanyang kapasidad. Tutumbasan mo yun. Kung pwede mo pa siyang i-stop mo muna. Hindi ko may baril kayo sa paa mo muna patamaan. Yun ang matindi sa atin. Hindi ko mo tayo ay may isang gamit ay babarilin ka kagad natin o papatayin ka kagad natin. Yun ang batas sa atin. Kinakailangan ay isosuppress mo muna siya. O ipipin down mo muna siya. Pero kung talagang ang dala niya ay isang matinding armas o isang automatic rifle at pinagbabaril na yung bahay mo, ay di cover.
Pwede na siguro natin gawin. Pero hindi po tayo ang judge. Hindi po tayo ang judge. Tayo lang ay nagpapaliwanag. So, isip-isip muna tayo. Hindi rin basta-basta tayo pumatay. Oh. Kamukha yung nangyari sa akin noon. Biglang may pumutok sa labas ng bahay ko. Ay pumosisyon ako. Tinignan ko yung aso namin ang binaril. Binaril yung aso namin dahil siya ay kinahulan. Pinalampas ko. Hindi ko inano. At bukas na lahat tayo mag-usap sa sa barangay. Di maganda yun. Ay kung yun ay binaril yung aso ko at binaril ko siya, pwede bang itumbas mo yung buhay ng aso mo doon sa kanyang buhay? Hindi lalabas, hindi siguro tayo papanigan ng judge noon dahil aso ang binaril. Tapos binaril naman natin yung mag-iisip-isip muna tayo, huwag tayong magpadalos-dalos. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi, halimbawa, merong nagsisisigaw dyan, nagpapaputok sa labas. Hindi naman tayo ang pinupuntirya. Mag-isip-isip muna tayo. Huwag tayong magpadalos-dalos na tayo pumatay. Kamukha yung nangyaring kamakailan lamang, nagsuntukan. Pagka siya ay natalo, kumuha ng baril. Marami pang nadamay. Nakapatay siya. Di shoot siya sa Ang paggamit po ang pagpatay ay hindi basta-basta ginagawa. So, dapat yan ay lagi tayong kalmado. At kung talagang kailangan na tayo ay ipagtanggol natin yung sarili at wala na tayong kumbaga sukol na tayo, yun ang sa atin. Kung sukol na tayo, wala na tayo talagang magagawa, hindi na tayo makakatakbo. May tama na tayo, wag naman sana. Doon pa lang siguro papatak yung yung self-defense. Okay, kung gumamit ka man ng air rifle sa pagpatay mo, ay titimbangin yan. Hindi ako ang judge. Para hindi ko sasabihin sa iyo na po pwede mong gamitin sa pagpatayan. Pero judge pa rin. Kung talagang, ang sabi ko nga, kung talagang tayo ay mamamatay na, ay mas mabuti pa yung mamuntin lupa tayo kaysa tayo ay tabunan ng lupa. Yun ang aking katuwiran yan. Ito ay katuwiran ko. Bahala na tayong maglaban sa sa husgado. Kung talagang ako ay mamamatay na o di kay nakasalalay na yung aking pamilya, ay talagang lahat na ng gamit ay gagamitin ko. Kiyan man ay lisensyado, kiyan man ay hindi lisensyado, kung buhay na ang kapalit, mamuntin lupa na ako. Yun naman ang aking katuwiran. Katuwiran ko yan. Kung talagang buhay na ang kapalit ng ating mahal sa buhay o ng ating buhay, ay bahala na magtimbang ang husgado kung saan pupunta ang kakahinatnan. Dahil hindi naman ako ang pwedeng magsabi na po pwede yan, hindi po pwede yan. Yan po ay nasa sitwasyon. Nasa bubusisiin yan ako. At saka ito pang sabihin ko sa inyo, napakahirap po ng may kaso. Ang isang kaso ay tumatagal ng taon. Lalo yung mga murder na ganyan. Naku, taon yan, 2 taon, 3 taon. Titingnan pa kung tayo makakapag-bail o hindi tayo makakapag-bail. Basta ang masasabi ko lamang sa inyo ay mahabang pasensya. Yun lamang ang mapapayo ko sa inyo. Mahabang pasensya. Hindi po pwede yung tayo ay may armas, libre na tayong bumaril, libre na tayong pumatay. Hindi po yan, pinapahintulutan tayong ng mga armas para ipagtanggol ang ating sarili kung talagang dapat nating ipagtanggol. So, napakahirap po ng batas sa Pilipinas. Okay, at yung pang-tatlo, bago ko makalimutan, lack of sufficient provocation on the part of the person to defend himself. Kailangan hindi tayo ang nag-provoke. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo muna, baka tayo ay nakipag-argumento muna.
O nakipagdebate tayo o nag-away muna tayo. Kawin. Sir, tanong ko lang kung ilan yung baril na nasa iyo. Tapos na lahat. Ay, Dalawa. Oh. Sabi ko parang meron ako isa. Yung isa dyan na yung trigger, wala akong makitang baka human error. Hindi ko talaga makita yung sira ng trigger. Pero yung isa dyan, tapos na pareho yan. Pero yung isa talaga wala akong makitang yung sa trigger. Chinik ko na pareho yan. Yung isa tapos na. Tapos na rin yung isa. Hindi ko makita yung sira niyan. Kasi ilang beses kong tinesting yung yung sa trigger na hindi magano. Baka human error ka ko eh. Yan. Hindi naman siya madalas, pero sa isang round meron talaga. Wala akong makita, binuksan ko na yan. Linis kasi ito, baka mamaya dumi lang. Mga dumi lang. Sabi ko kaya, di ba sabi mo dati, sabi ko minsan buksan nito. Di ba nung nagbukas kayo, malinis na yan, malinis na. Tapusin ko lang yung video ko ha. Ayan ako. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. At bago ako magtapos ay meron lang nagpapa-shoutout na mga membro ng Practical Shooting, Filipino Practical Shooting Club dito sa Kuwait. Yung mga dati kong member dito. So, shoutout kay Alvin Factora. Dinalaw ako dito nung Friday at nagkakumustahan kami. Dahil ako'y matagal lang hindi firearms instructor. Dito na ako sa pagkagawa ng baril. So, gano'n din kay Lambert Bernardo. Yan, yung dinatnan ko na ditong mga member ng shooting club. Yang kauna-unahan ditong shooting club sa Kuwait, sa mga member ng Filipino Practical Shooting Club, IFSIC, dito sa Kuwait. Shout out sa inyo. At gano'n din sa aking isang firearms instructor dito. Naging firearms instructor dito. Ipinasok ko dito sa trabaho si Max Torres. O, shout out sa iyo Max Torres, Alvin Factora at kay Lambert Bernardo. Maganda yung ating naging kwentuhan ng Friday. Ayan lamang ang masasabi ko sa inyo na dapat tayo ay wag mambubuli, wag tayong mga away. Pagkatapos pag tayo'y binalikan, ay papatayin naman natin. Ay dapat tayo ay walang hindi tayo nag-provoke sa away. Yun ang ibig ko sabihin. So ayan, ulitin ko lamang yung tatlong ng self-defense. Unlawful aggression. May kinakailangang sila ang sumusugod. Okay, tayo ang sinusugod o may aggressor. Reasonable necessity of means to employ to prevent, to repel it. Okay, kinakailangan ay hindi overkill, hindi overkill. Tutumbasan lamang natin yung kanyang aggressor. Okay, hindi ko mo tayo sinugod ay niratrat na natin. Okay, so ayan, kung maiwasan natin, mas magandang maiwasan, mas mahirap yung may kaso na tayo ay babalik-balik sa korte, mahirap ng ebidensya, mag-produce. At yung pangatlo ay lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Hindi tayo ang pinagmula ng away, kumbaga, o hindi tayo nakipag-away. Saka doon humantong sa patayan. Ayun lamang ang masabi ko. Kahit pa yan ay duplicate na firearms, laruan, airgun, ano pa man yan, at ginamit natin yan sa krimen, yan po ay babagsak sa totoong baril. So yan, ingatan po natin, laruan lamang. Ay meron tayo ngayon ng kaso na illegal possession of firearms. Lalabas po na illegal possession of firearms yan, kung yan ay ginamit natin sa krimen. Okay? So yan, isang palaala lamang yan na tayo ay dapat mag-ingat, maging malamig ang ulo. Ito ang inyong, babasahin ko lang muna yung ating mga community spotlight. Quickly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Yonico Eho. Meron kang 100 plus perfect attendance mo. At si Din Gilbert. Shout out sa iyo Din Gilbert. 11 ang iyong engagement. At si
ROC, Out of the Box. Yan, please support ko yung YouTube channel, 39 engagement, at si Ama Demo may 2 engagement, at si Bobby Obillas may 85 engagement. Okay, thank you very much. Hanggang sa muli natin videos. God bless us all.